Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Jesus, Nazareno di Magiba. Sa pagpapatuloy ng inaabangang eksena dito sa FPJ's Batang Quiapo, nanganganib ang buhay ni Ricor dahil sa tindi ng inabot na pambubugbog sa kanya ni Tanggol. Kaya naman, ganun na lamang ang pag-aalala ni Marites para sa kanyang asawang si Ricor. Dito nga ay makikita natin na kahit ganun na lamang ang galit ni Marites kay Ricor, ay halata pa rin na mahal pa rin niya ang kanyang asawang si Ricor. Paano masabi? Kaya ganun na lamang ang pagsuporta ni Marites kay Ricor para iparamdam kay Ricor na sa kanyang kalagayan ay nandyan lang siya sa kanyang tabi. Hindi siya iiwan nito at handang bantayan, damayan sa anumang pinagdadaanan nito. Pinapanalangin ni Marites na sana ay gumaling na rin si Ricor. Dito ay makikita natin kung mabubuo pa ba ang kanilang pagmamahalan. Pwede na! Samantala, sa bahay naman ng mga Montenegro ay dumating si David upang hanapin ang kanyang amang si Ramon. Lo, si Papa, alam bang ginawa niya? Nagpunta siya dun sa amin. Pinuntahan niya yung nanay ko dun. Gusto pa niya magkagulo siya ng tatay ko. Apo, wala namang masama sa ginawa ng tatay mo. Gusto lang niyang mabuo ang pamilya niyo. Anong masama ron kung pumunta siya doon? Lo, masama yun. Anong bubuuin niya ang pamilya? Masisirain niya yung pamilya ko. Pati itong pamilya natin, sisirain niya. Gusto niya mag-aabot siya ng tatay ko ng pulis? Delikado yun, Lo. Mahirap yun. Ginawa lang ng ama mo yun para mabuo kayong pamilya. Wala akong nakikitang masama doon, Apo. Mabuti pa, kausapin mo yung ama mo. Siya namang pagdating ni Ramon at hinahanap din niya si Tanggol. Nasaan ang anak ko? Nandito na ba? Sir, nandun po sa kwarto ng lolo niya. Dito nga ay agad na nilapitan ni Ramon si Tanggol at hinila palabas, galit na galit, at sinabi sa kanya na, "Halika dito! Halika! Bira na naman niyang katarantatuhan mo! Wala ka nang ginawa kundi sakit sa ulo!" Sumagot naman sa kanya si Tanggol at sinabing, "Wala akong ginagawang masama. Ba't niyo ako ginaganto? Nagmamaang-maang ka pa talaga. Gagawa ka lang ng katarantaduhan. Doon pa sa Quiapo. Binigyan mo na naman ng kahihiyan ng nanay mo." Ikaw yung nagbigay ng kahihiyan kasi pumunta ka doon. Kaya itong bagay sa'yo. Sige, subukan mo. Tuloy mo yan. Pag di magkabutas-butas yung katawan mo. Sige, subukan mo, ituloy mo. Kung malaman mo hinahanap mo. Ano? Ba't natulala ka dyan? Subukan mo. Bubutasin ko yung katawan mo. Hindi ako manghihinayang nakalabitin ng mga gatilyo ko. Dapat kang sutilin ko ang mga sungay mo. Malaki kang walang hiya. Lumigil na kayo! Natigil na nga ang mag-ama dahil nalaglag si Don Facundo sa hagdan at ipinasok ni Ramon sa kwarto para makapagpahinga. Pero bumaling siya ng tingin kay Tanggol. Tanggol, hindi pa tayo tapos. Walang bibitaw. 8 p.m. gabi-gabi.